Good morning guys! Ayan, another flood control ulit ang pupuntahan natin. At ito nga pala yung tinatawag na Bacoor flood control. Yan. Ang totoo niyan guys, ito ay nandito lang sa may banda rito ng Imus. Ito nga palang lugar na ito guys ay isang basin river. O yan. Tinatawag itong flood control ng Bacoor retarding basin. Yan, ito po siya. Talagang maganda ito guys. Malawak din ito. Katulad ito ng ibang napuntahan nating basin river. Katulad nung nado doon sa may Gentrias. Itong sa Bacoor retarding basin na ito po ay nasa sa gilid lamang ng Imus. Malapit ito sa may NBI o dyan sa Buhay na Tubig Road papuntang Paliko. Ayan. Mapansin nyo naman napakaganda nito dahil ito konting ulan lang ay nagagamit talaga ang lugar na ito. Pansinin nyo guys dyan sa ilalim. At napakarami na ng mga burak. Yan. At talagang konting ulan lang ay pumapasok na dito. Bakit kaya ganon ang pangalan ng lugar na ito? Dahil po yung dumadaloy na tubig dito ay nanggagaling po talaga dyan sa papuntang Bacoor River kung tawagin. At mapapansin nyo po na may mga kalat dyan sa ibabaw. Ayan o, hanggang ibabaw o. Yan. Kapag ka po kasi napupuno na ito yung maaring dahilan kaya nagkakaroon na rin ng baha dyan sa may Bacoor, sa may SM. Diyan po kasi papunta yung tubig nito nung dumadaloy dito. Mamaya puntahan natin yung pinaka gilid niya. Yan. Kapag ka pumantay na dito yung tubig, yan, lalakas na po yung daloy doon sa may bunganga ng basin na ito. Mamaya pupuntahan natin yon. Kaya ngayon, mapansin nyo, hanggang doon ang tubig sa kabila. Yan, puntahan natin guys. Yan, tingnan natin yung naroroon. Tinignan ko ito sa Google Map kung papaano dumatalo yung tubig dito. Ito, dito makikita natin sa ating Google Maps sa kanan. Makikita natin dyan yung Imus River. Yan, yung may kulay blue o sky blue na malaki. At ang maliit naman na kulay sky blue po na iyan, ayun yung papuntang Bacoor River. Yan, mapansin nyo, nadyan yan sa may Buhay na Tubig. Yan, yan po yung Buhay na Tubig at yun yung Paliko. Yun, yung daan na yun. At kung babaybayin nyo po yan, naandito lang po yan sa may sakop ng Imus. Ang lugar na ito. Naandito po siya sa may malapit sa may NBI. Tapos meron kayong makikitang Shell dyan. At yung may bakanting lote dito sa may Buhay na Tubig Road nito. Yan, yung mapansin nyo sa Google Map, ito po siya, yung bakanting lote. Naandyan siya sa lugar na yan. Yun. Naandyan po yung pinakabunganga nung ano nito. Yung pinakapasukan ng tubig. Yan, sa lugar na yan. Kapag ka umulan sa lugar na yan, noong panahon na wala pa daw itong retarding basin nito, bumabaha agad yan sa lugar na yan, ng mga subdivision yan. Katulad dyan sa may Breezewood private resort, yung sa may ilog na yan, tumataas daw agad yan. Saka yung lugar na yan ay lumalampas daw agad yung tubig dyan sa ibabaw na yan. Kaya konting ulan, baha agad. Mapansin nyo naman guys dito, yan, kita naman natin ngayon yung pinakapasokan ng tubig. Yun siya, nadyan siya. At ang totoo niyan, yan ay dalawa. Sa kabila kasi nito ay may ginawa pa rin na pinakalabasan ng tubig nito kapag ka napupuno.
tumatagos nga yan dyan sa may Imus River. Dahil mas malaki yung ilog na iyan na pupuntahan kapag ka po dyan pinatagos ang tubig nito na dumadaloy kapag ka bumabaha nga. Mas malaki kasi yung ilog dyan, kaya mas maganda na ipadaloy dyan dahil yan ay dire-diretso hanggang dun sa may Covelandia yung river na yan. Kaya mas maganda na ginawa nila yan. Yan, napansin nyo naman, no, ang laki at ang lawak. Ayun guys, at kung titingnan nyo naman yung sa Bacoor, ay napakaliliit po nung dinadaanan papuntang Bacoor River bago makarating ng dagat. Yan po, mapapansin nyo, Terona. Yan po yung sa may SM. Yan, kapag ka po napuno na ito ng tubig, hindi na makalabas dun sa kabila, yan, maaari na pong ano yan, pagka tuloy-tuloy yung ulan, pagka pumantay na ang tubig dito dyan sa may pasukan ng tubig na yan, saka pala ang tataas ang tubig dyan sa kabila. At dahil doon, kung tuloy-tuloy pa rin ang ulan, po pwedeng bumaha na dyan ang dire-diretso. Pero yung mga putik niya ay maaaring dito na pumasok yung iba. Kaya kung mapapansin nyo nga, ay napakaitim ng ilalim ng basin na ito. Dahil nga yung burak ay pumapasok dyan sa loob. At dahil dyan, shout out dun sa Cabdil Construction. Yan, Cabdil International. Yan, sila po yung naggagawa dito sa lugar na ito. At ang isa pa, sila ngayon yung naglilinis dito sa lugar na ito. Inaalis nila yung burak. Yan. Hindi ko lang alam kung saan nila dinadala yon, yung mga burak na yon na tinatanggal nila dito na naiiwan. Yan o, yung maitim na yan. Tingnan nyo guys, yung pinaka pasokan ng tubig nito. Yan. Halos pumantay na ito guys dito sa may mismong tubig. Yan. Parang pagka nga may naligo dun sa taas ay aapaw na agad dito sa ibabaw ng pinaka parang dam na ito o ng basin. Joke lang yun guys ha. Pero syempre tingnan natin guys. Tingnan nyo. Dahil ito yung kanal papuntang Bacoor o yung ilog papuntang Bacoor, yan nasa may kanan. Ito naman yung pasokan ng tubig. Yun. Sulya pa natin ng konti dito. Katulad lang ito ng mga ginawa doon sa Gentry at saka dito sa may Imus. Yung sunod natin, pasyalan din natin yung Imus yan. Ito guys. Ito. Yan o. Yun. Napansin nyo ba guys? Yan yung water level niya. Halos pumantay na sa pinaka-dam niya. At konting-konting ulan lang ay po pwedeng pagtaas ng ilog na ito, pasok agad dito sa basin na ito ng Bacoor, retarding basin na ito. At nandiyan pala yung bakho ng DPWH pala yon, yung kulay orange na yon, long hand ng DPWH na bakho. Siguro pagka nagkakaroon ng bara dito, kinukuha din yun o ginagamit din yung bako na yon. Pero sa ngayon yung nakita ko kasi yung bako ni Cabdil saka yung mga dump truck ni Cabdil yung gumagalaw dito sa lugar na ito. Yan, palabas na tayo guys. Yan o. Ito yung lawak na ito ng flood control ng Bacoor retarding basin. At makita rin natin na ito ay gamit na gamit o talagang effective ito dahil nga konting ulan lang pasok agad ang tubig. Ang kailangan lang dito ay gada bumaha siguro ay linisin dahil nga maraming burak ang pumapasok sa lugar na ito. Yon. At yan na guys.
Yan yung palabas tayo. Yun nga pala yung butas dyan, oh, sa lugar na yan. Yun. Patawid dun sa kabila. Dalawa kasi ito. Kabilaan. Yan, yung kabila kasi patawid yun ng Imos River. Yan, kapag napuno na ito, tatawid dyan papuntang Imos River. At silipin din natin ito, guys. Ito nasa kabila na ito. Ito siya. Yan. Nasa kabilang kalsada lang siya, guys. Ito. Tingnan natin. Yun. Papasok tayo sa may kanto na ito. Yan. Yun, oh. Pagpasok natin dito, ito siya. Ito. Dito pumupunta naman yung ibang tubig sa lugar na ito. Tapos, sa lugar na yan, may butas ulit dyan sa kabila. Yun, sa may dulo na yon. Patawid naman yung tubig doon sa may Imos River. Nandyan din yung office ng DPWH. Ayun, ang ala ko doon sa may dulo. Ayun yung DP office field. Yan, yun yung may bahay na yon. At makita natin, no, ito ay nililinis uli nila. Yan, itong lugar na ito. Dahil nga pagka napuno na yung kabila o dumadalo yung tubig doon, dito naman pupunta yung tubig, papasok, palabas naman doon sa may Imos River. Yan, doon yan pupunta. Kaya dalawa ito dahil nga may kalsada dyan sa gitna. Yon. At napakalaki rin ito, guys, itong lugar na ito. Kita naman natin, no? Ito yung kabuuan niya. Yun, no? Napakaganda. Yan. Meron pa doon sa kabila. Konti na naman yun nasa kabila. Kasama rin kasi ako nung kami ay naghuhukay dito. Dati rin akong nagtrabaho kay Kabdil Dump Truck. Kami yung unang naghukay nito. Itong isang ito, saka yung sa kabila. Ganon din yung nado doon sa Imos Basin. Kasama rin kami nung naghuhukay dyan sa lugar na yan. Kaya medyo kabisado ko rin ang lugar na ito. Yan, guys. Salamat sa inyong panonood. At hanggang dito na lang yung aking video. Yan. At sa sunod naman, guys, ay abangan nyo pa yung aking ibang video doon sa mga flood control na ginawa dito sa may Cavite. Yan. Thank you.